Magandang araw, ako po si Dr. Mila De La Paz at inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na magkaroon ng mas malusog at masiglang pamumuhay. Ngayon, nais kong talakayin ng isang paksa na madalas hindi napapansin ngunit napakahalaga para sa ating kalusugan, lalo na habang tayo ay tumutungtong sa edad na 60 at higit pa. Naisip niyo na po ba kung bakit ang ilang kababaihan sa kanilang 70s at 80s ay nananatiling malusog, matalas ang isip at puno ng sigla, habang ang iba naman ay tila mabilis na nanghihina? Ito ba ay dahil lamang sa genetics o mayroon pa bang iba-isang bagay na marahil ay nakakaligtaan natin? Isipin niyo ang isang simpleng solusyon, isa na hindi nangangailangan ng gamot, ngunit maaring makatulong sa inyo na mapanatili ang kalinawan ng isip, suportahan ang kalusugan ng inyong puso, at maging pahabain ang inyong buhay. Nakakagulat na ito ay isang salik na madalas kinakaligtaan ng karamihan sa mga kababaihan. Ang katotohanan ay ang pagpapabaya sa inyong kalusugang sexual ay maaring magpabilis ng proseso ng pagtanda na hahantong sa pagkawala ng lakas, katatagan at pangkalahatang kagalingan. Ating aalamin ang isa sa pinakamahalagang lihim para sa mga kababaihan na higit sa ising upang mapanatili ang pinakamainam na kalusugan. Maaaring ikabigla ito ng ilan, ngunit hinihiling ko na pakinggan niyo muna ako. Ating tatalakayin ang katotohanang suportado ng agham kung paano ninyo epektibong mapapahaba ang inyong buhay. Bakit mas mabilis tumanda ang ilang tao kaysa sa iba? Kung titingin po kayo sa inyong paligid, mapapansin ninyo ang malaking pagkakaiba sa mga nakatatanda. Ang ilang kababaihan sa kanilang 70s at 80s ay aktibo pa rin sa pisikal, matalas ang isip at puno ng buhay. Ang iba naman ay nakakaranas ng mabilis na paghina, nahihirapan dahil sa panghihina, mga isyu sa pag-iisip at pangkalahatang kawalan ng sigla. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa swerte sa genetics. Ang mga pagpili sa pamumuhay at partikular na ang pagpapanatili ng kalusugang sexual ay may mahalagang papel sa kung gaano kahusay tumatanda ang isang babae. Isa sa mga pinakahindi napapansing salik na nag-aambag sa maagang pagtanda sa mga kababaihan na higit sa 60 ay ang pagbaba ng sexual na aktibidad, kabilang ang pagbibigay kasiyahan sa sarili. Maraming kababaihan ang nag-aakala na ang pagtanda at menopause ay natural na nangangahulugan ng pagkawala ng interes at kakayahang sexual, ngunit iba ang sinasabi ng siyentipikong pananaliksik. Bagamat maaaring magbago ang paraan ng pagpapahayag ng sexualidad, sa pagtanda ang pangunahing pangangailangan ng tao para sa kasiyahan, koneksyon at pisikal na stimulasyon ay nananatili. Gayunpaman, dahil sa mga bawal na usapin sa lipunan, mga alalahanin sa kalusugan o personal na maling akala, maraming nakatatandang kababaihan ang unti-unting umiiwas sa sexual na pagpapahayag. Ang pag-iwas na ito ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na negatibong epekto sa kalusugan. Kapag ang isang babae ay huminto sa pakikilahok sa sexual na aktibidad, ang kanyang katawan ay sumasailalim sa mga pagbabagong pisyolohikal na maaaring magpabilis ng pagtanda. Ang nabawasang sexual na stimulasyon ay maaaring humantong sa pagbaba ng daloy ng dugo sa rehiyon ng balakang na maaaring mag-ambag sa vaginal atrophy, pagnipis at panunuyo ng ari at discomfort. Bukod dito, ang kakulangan ng regular na sexual na aktibidad ay maaaring makaapekto sa sirkulasyon ng dugo sa buong katawan na nagpapataas ng panganib ng mga sakit sa puso. Ang mga epekto sa pag-iisip ng pag-iwas sa sexual na aktibidad ay nakakabahala rin. Ipinakikita sa mga pag-aaral tulad ng isinagawa sa Unibersidad ng Pilipinas na ang sexual na aktibidad ay nagpapasigla sa produksyon ng mga neurohormone tulad ng oxytocin at dopamine na mahalaga para sa pagpapanatili ng paggana ng utak. Ang mga kababaihan na nananatiling sexual na aktibo sa kanilang mga huling taon ay may mas mahusay na memorya at mas mababang panganib
na magkaroon ng mga sakit tulad ng Alzheimer's. Sa kabilang banda, ang mga sumusuko ng maaga sa sexual na aktibidad ay madalas na nakakaranas ng mas mataas na antas ng stress depression at nabawasang pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin. Sa halip na tingnan ang pagbaba ng sexual na aktibidad bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, mahalagang kilalanin ito bilang isang salik na maaaring baguhin. Sa pamamagitan ng pananatiling aktibo sa sexual na pagpapahayag, sa pamamagitan man ng intimasya sa isang kapareha o pagbibigay kasiyahan sa sarili, maaaring aktibong pabagalin ng mga kababaihan ang proseso ng pagtanda, mapanatili ang pisikal na kalusugan at pangalagaan ang kalinawan ng isip. Ang susi ay ang pag-unawa na ang sexualidad ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at mahabang buhay. Ang mga hindi kapani-paniwalang benepisyo ng sexual na aktibidad para sa mga nakatatanda. Ang sexual na aktibidad na sumasaklaw sa intimasiya sa kapareha at pagbibigay kasiyahan sa sarili ay nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga kababaihan na higit sa 60, habang marami ang nag-aakala na ang sexualidad ay natural na nawawala sa pagtanda. Malinaw na ipinapakita ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng isang aktibong buhay sexual ay malaki ang naitutulong sa pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Ang pag-unawa sa mga benepisyong ito ay maaaring magbigay kapangyarihan sa mga nakatatandang kababaihan na gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at haba ng buhay. Isa sa mga pinakadokumentadong benepisyo ng regular na sexual na aktibidad ay ang pinabuting kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang pakikilahok sa sexual na aktibidad ay nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo na binabawasan ng panganib ng alta presyon, sakit sa puso at stroke. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa mga pasyente ng Philippine Heart Center, ang mga nakatatanda na nanatiling sexual na aktibo ay may 50% na mas mababang insidente ng mga isyu sa puso kumpara sa kanilang mga hindi gaanong aktibong kasama. Ang pisikal na pagsisikap na kasama sa sexual na aktibidad ay nagbibigay din ng isang uri ng banayad na ehersisyo na nagtataguyod ng kalusugan ng puso at pangkalahatang fitness. Ang isa pang malaking benepisyo ay ang pangangalaga sa pag-iisip. Ang sexual na aktibidad ay nagtitrigger ng paglabas ng mga neurohormone tulad ng oxytocin, dopamine at serotonin. Ang mga kemikal na ito ay tumutulong na mapanatili ang paggana ng utak at bawasan ng stress. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang regular na sexual na aktibidad ay nagpapahusay sa neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na bumuo at magpatibay ng mga koneksyon sa pagitan ng mga neuron. Ang epektong ito ay iniugnay sa pinabuting memorya at mas mababang panganib ng mga sakit tulad ng Alzheimer's. Ang mga kababaihan na patuloy na nakikilahok sa sexual na aktibidad sa kanilang mga huling taon ay madalas na nakakaranas ng mas mahusay na pagganap ng pag-iisip at kalinawan ng isip. Ang kalusugang sexual ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pamamahala ng mga pagbabago pagkatapos ng menopause. Ang regular na sexual na stimulasyon ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa ari na maaaring makatulong na labanan ang vaginal atrophy at panunuyo na nagpapanatili ng pagkalastiko ng tissue at natural na lubrikasyon. Nakakatulong din itong palakasin ang mga kalamnan sa balakang pelvic floor muscles na maaaring mapabuti ang kontrol sa pantog at bawasan ang panganib ng incontinence o hindi makontrol na pag-ihi. Ang mga orgasm sa particular ay nagdudulot ng pag-urong ng matris na tumutulong na mapanatiling malakas ang mga kalamnan na ito. Higit pa sa mga pisyolohikal na benepisyong ito, ang pagpapanatili ng isang aktibong buhay sexual ay nagtataguyod ng emosyonal na kagalingan. Binabawasan ng sexual na aktibidad ang stress
nagtataguyod ng mas mahusay na pagtulog at nagpapataas ng tiwala sa sarili. Maraming nakatatandang kababaihan tulad ni Aling Remedios mula sa Baguio ang nag-uulat na mas nakakaramdam sila ng koneksyon sa kanilang mga katawan at mas positibo sa buhay kapag patuloy silang nakikilahok sa sexual na pagpapahayag. Sa halip na tingnan ng sexualidad bilang isang yugto na nagtatapos sa kabataan, dapat itong kilalanin bilang isang mahalagang aspeto ng panghabambuhay na kalusugan. Ang pagbibigay prioridad sa kalusugang sexual ay maaaring humantong sa isang mas mahaba, mas malusog, at mas kasiyasyang buhay. Mga karaniwang pagkakamali ng mga nakatatandang babae. Kapag tinatalikuran ang sexual na aktibidad, habang tumatanda ang mga kababaihan, marami ang nagsisimulang umiwas sa sexual na aktibidad. Madalas sa paniniwalang ito ay isang natural at hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ang pag-iwas na ito ay madalas na hindi dahil sa biolohikal na pangangailangan, kundi dahil sa mga maling akala, panlipunang kondisyon at kakulangan ng kamalayan tungkol sa mga benepisyo ng pagpapanatili ng kalusugang sexual. Mayroong ilang karaniwang pagkakamali na nag-aambag sa maagang pagtalikod na ito sa sexual na pagpapahayag na sa huli ay nagpapabilis ng pisikal na paghina at nagbabawas ng pangkalahatang kagalingan. Isa sa mga pinakalaganap na pagkakamali ay ang paniniwala na ang pagnanasang sexual ay natural na nawawala sa pagtanda at menopause. Bagamat maaaring makaapekto ang mga pagbabago sa hormon, sa pagnanasa ang pangangailangan para sa pisikal na kasiyahan at malapit na koneksyon ay nananatili sa buong buhay. Ipinakita ng pananaliksik na habang nagbabago ang antas ng hormon, ang regular na sexual na aktibidad ay tumutulong na mapanatili ang kalusugan ng balakang at pangkalahatang sigla. Ang mga nag-aakala na magkasama ang pagtanda at pagkawala ng pagnanasang sexual ay maaring hindi namamalayan na nag-aambag sa kanilang sariling pisikal at emosyonal na paghina sa pamamagitan ng masyadong maagang pag-iwas sa sexual na pagpapahayag. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagtingin sa sexual na aktibidad bilang penetrative intercourse lamang. Maraming nakatatandang kababaihan ang naniniwala na kung ang pakikipagtalik ay nagiging hindi komportable dahil sa panunuyo o iba pang mga pagbabago, dapat na magtapos ang kanilang buhay sexual. Gayunpaman, ang sexualidad ay hindi lamang tungkol sa pagtatalik. Saklaw nito ang isang malawak na hanay ng mga pisikal na sensasyon emosyonal na koneksyon at personal na katuparan. Ang pagpapalawak ng kahulugan ng sexual na kasiyahan ay nagpapahintulot sa mga kababaihan na patuloy na tamasahin ng intimasya sa iba't ibang paraan na parehong kasiya siya. Ang ilang kababaihan ay nagkakamali ring isipin na ang pag-iwas sa sexual na aktibidad ay nakakatipid ng enerhiya at nagpapahaba ng buhay. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa mga makalumang ideya na napatunayan ng mali ng agham. Sa katotohanan, ipinahihiwatig ng mga pag-aaral na ang regular na sexual na aktibidad kabilang ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay nagtataguyod ng kalusugan ng puso, nagpapahusay ng immune function at nagbabawas ng stress. Ang pag-iwas sa sexual na aktibidad ay hindi humahantong sa mas maraming enerhiya. Sa halip, maaari itong mag-ambag sa paghina ng kalusugan ng tissue sa balakang at pangkalahatang pisikal na paggana. Isang karagdagang pagkakamali ay ang tendensyang makaramdam ng hiya o kahihiyan tungkol sa pagpapanatili ng isang aktibong buhay sexual sa mga huling taon. Ang mga stigma sa lipunan at mga saloobin ng henerasyon ay madalas na nag-uudyok sa mga nakatatandang kababaihan na maniwala na ang pagpapahayag ng kanilang sexualidad ay hindi nararapat. Ang panloob na kahihiyan na ito ay maaaring magresulta sa emosyonal na pagkabalisa, pag-iwas sa intimasya at maging depression. Sa halip na magpadala sa mga kultural na stigma,
dapat kilalanin ng mga kababaihan ang kalusugang sekswal bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pangkalahatang kagalingan. Sa halip na tingnan ang pagbaba ng sekswal na aktibidad bilang isang hindi maiiwasang bunga ng pagtanda, dapat aktibong hamunin ng mga nakatatandang kababaihan ang mga maling akalang ito. Sa pamamagitan ng pag-unawa na ang sekswal na pagpapahayag ay hindi lamang posible, kundi kapaki-pakinabang din sa huling bahagi ng buhay, maaari silang gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang sigla at pangkalahatang kalidad ng buhay. Mga paraan upang ibalik ang kalusugang sekswal sa edad 60 at higit pa. Para sa maraming kababaihan na higit sa isi ang paghina ng kakayahang sekswal ay madalas na tinitingnan bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ipinapakita ng siyentipikong pananaliksik at mga pagsulong sa medisina na ang kalusugang sekswal ay maaaring mapanatili at maibalik pa sa tamang pamamaraan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga tiyak na estratehiya, malalampasan ng mga kababaihan ang mga pisikal at psikolohikal na hadlang na nag-aambag sa pagbaba ng sekswal na aktibidad. Ang susi ay ang pakikipagtulungan sa mga natural na pagbabago ng katawan sa halip na labanan ang mga ito na inaangkop ang mga pamamaraan upang mapanatili ang paggana at kasiyahan. Ang unang hakbang sa pagpapanumbalik ng kalusugang sekswal ay ang paglikha ng tamang kapaligiran para sa pagre-relax at stimulasyon. Ang stress at pagkabalisa ay malalaking hadlang sa kakayahang sekswal dahil nagtitrigger ang mga ito ng paglabas ng cortisol na maaaring makagambala sa pagkaantig at sirkulasyon. Ang paglalaan ng dedikadong oras sa isang tahimik at komportableng lugar ay nagpapahintulot sa mga kababaihan na mag-focus sa kanilang mga katawan nang walang mga abala. Ang paggamit ng mga unan o pag-aayos ng mga posisyon upang mabawasan ang bigat sa mga kasukasuan ay maaari ring magpahusay ng kaginhawahan. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasanay ng malalim na paghinga at progressive muscle relaxation. Ang mabagal at kontroladong paghinga ay nakakatulong na mapataas ang daloy ng oxygen at mabawasan ang tensyon sa buong katawan. Maraming kababaihan ang natutuklasan na ang pagsasama ng mga mindfulness technique bago ang sekswal na aktibidad ay nagpapabuti ng kanilang kakayahang makaranas ng kasiyahan ng walang pagkabalisa. Ang pagbabagong ito sa isipan ay mahalaga dahil ang stress at paghusga sa sarili ay madalas na humahadlang sa sekswal na tugon. Ang muling pagkonekta sa sariling katawan sa pamamagitan ng paghaplos sa mga bahaging hindi ari ay isa pang epektibong pamamaraan. Habang tumatanda ang mga kababaihan, maaring kailanganin nila ng mas mahabang panahon ng stimulasyon upang makamit ang pagkaantig. Sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga sensasyon sa mga lugar tulad ng panloob na hita, ibabang bahagi ng tiyan, dibdib at leeg, maaari nilang gisingin ang mga landas ng nerbiyos na nauugnay sa kasiyahan. Ang unti-unting pamamaraang ito ay pumipigil sa pagkadismaya at nagpapahintulot sa katawan na tumugon ng natural. Ang paggamit ng angkop na mga pamamaraan ng stimulasyon ay mahalaga. Ang mga dekalidad na lubricant ay mahalaga para sa pagpapahusay ng kaginhawahan at kasiyahan. Subukan ang mga water-based, silicone-based o hybrid na option. Para sa patuloy na panunuyo, kumonsulta sa inyong doktor tungkol sa mga localized estrogen cream. Bukod pa rito ang pagsasama ng iba't ibang uri ng stimulasyon tulad ng banayad na masahe o mga kagamitang nagbibigay ng vibration ay maaaring gumising sa mga dulo ng nerbiyos at lubos na magpataas ng sensasyon. Ang pagiging regular ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugang sekswal. Ang pakikilahok sa sekswal na aktibidad o pagbibigay kasiyahan sa sarili 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay nakakatulong na mapanatili ang daloy ng dugo sa rehiyon ng balakang, mapreserba ang pagkalastiko ng tissue at suportahan ang mga kalamnan sa balakang. Ipinahihiwatig ng mga pag-aaral
na ang regular na stimulasyon ay maaaring magpabagal sa paghina ng kakayahang sekswal at mapabuti ang pangkalahatang kagalingan. Sa pamamagitan ng pag-ampo ng mga pamamaraang ito, maibabalik ng mga kababaihan ang tiwala sa kanilang kalusugang sekswal. Sa halip na tanggapin na lamang ang paghina, maaari silang gumawa ng mga proaktibong hakbang upang mapanatili ang sigla at kasiyahan hanggang sa kanilang mga huling taon. Mga resulta ng regular na pagsasagawa, ang mga benepisyo ng pagpapanatili ng sekswal na aktibidad sa huling bahagi ng buhay ay higit pa sa agarang kasiyahan. Ang regular na pakikilahok sa sekswal na pagpapahayag sa pamamagitan man ng intimasya sa kapareha o pagbibigay kasiyahan sa sarili ay may malalim na epekto sa parehong pisikal at mental na kagalingan. Ang mga positibong pagbabagong ito ay unti-unting nangyayari sa paglipas ng panahon na may mga kapansin-pansing pagpapabuti sa maikling panahon, makabuluhang pag-unlad sa katamtamang panahon at pangmatagalang proteksyon laban sa paghinang dulot ng edad. Sa maikling panahon, karaniwang sa loob ng unang ilang linggo ang mga kababaihan na nagsisimulang magsagawa ng mindful na sexual na stimulasyon ay madalas na nag-uulat ng pinabuting pagre-relax, nabawasang stress at mas mahusay na kalidad ng tulog. Ang paglabas ng endorphins at oxytocin sa panahon ng sexual na aktibidad ay nag-aambag sa isang pakiramdam ng kagalingan at emosyonal na balanse. Bukod pa rito, ang tumaas na sirkulasyon ng dugo ay nagpapahusay sa kalusugan ng tisyu, sa rehiyon ng balakang na maaaring humantong sa pinabuting natural na lubrikasyon, sensitibidad at kaginhawahan. Kahit na walang agarang malalaking pagbabago, madalas na nararanasan ng mga kababaihan ang isang panibagong koneksyon sa kanilang mga katawan na binabawasan ng mga damdamin ng pagkadismaya at pagdududa sa sarili. Sa katamtamang panahon, karaniwang sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, mas malinaw na nakikita ang mas malaking pisyolohikal na benepisyo. Ang regular na sexual na aktibidad ay tumutulong na mapanatili ang pagkalastiko ng ari at palakasin ang mga kalamnan sa balakang na maaaring mapabuti ang mga isyu tulad ng hindi makontrol na pag-ihi. Maraming kababaihan ang nag-uulat ng mas komportable at kasiyasyang mga karanasan dahil sa pinahusay na kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Ang mga benepisyo sa pag-iisip ay nagiging maliwanag din habang pinasisigla ng sexual na aktibidad ang neuroplasticity na tumutulong na mapanatili ang memorya at talas ng isip. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga kababaihan na nananatiling sexual na aktibo ay nagpapakita ng mas mahusay na mga kasanayan sa paglutas ng problema at mas mababang antas ng depresyon. Sa pangmatagalang panahon, ang pagpapanatili ng regular na sexual na aktibidad sa loob ng 1 taon o higit pa ay nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan. Ang tuloy-tuloy na paggamit ng mga kalamnan sa balakang sa pamamagitan ng sexual na aktibidad ay nag-aambag sa mas mahusay na katatagan ng katawan. Ang kalusugan ng puso ay bumubuti rin dahil ang regular na sexual na aktibidad ay iniugnay sa mas mababang presyo ng dugo at nabawasang posibilidad ng sakit sa puso. Bukod dito, ang pagpapanatili ng kalusugang sekswal ay nag-aambag sa isang positibong karanasan sa pagtanda na nagpapatibay ng tiwala sa sarili at nagbabawas ng panganib ng panlipunang pag-iwas at pag-iisa. Sa halip na tingnan ang sekswalidad bilang isang bagay na nababawasan sa pagtanda, dapat itong kilalanin ng mga kababaihan bilang isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan. Ang mga epekto ng regular na sexual na aktibidad ay higit pa sa silid-tulugan na nakakaimpluwensya sa haba ng buhay, kalinawan ng isip at kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa aspetong ito ng kagalingan, maaaring aktibong kontrolin ng mga kababaihan ang kanilang proseso ng pagtanda na tinitiyak na sila ay mananatiling hindi lamang malakas,
sa pisikal, kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kasiyahan sa kanilang mga huling taon. Konklusyon, pagyakap sa kalusugang sexual para sa mahabang buhay at sigla. Bilang inyong doktor, nais kong iwan sa inyo ang kaisipang ito. Ang pagtanda ay isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, ngunit kung paano tayo tumatanda ay higit na nasa ating kontrol. Ang ating mga pagpili sa pamumuhay kabilang ang isang madalas na napapabayaang aspeto. Ang ating kalusugang sexual ay mahalaga para sa mahabang buhay at sigla. Maraming kababaihan ang maling nag-aakala na ang pagnanasang sexual ay natural na nawawala sa pagtanda. Gayunpaman, lubos na kinukumpirma ng pananaliksik na ang pagpapanatili ng regular na sexual na aktibidad kasama man ng kapareha o sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa sarili ay malaki ang naitutulong sa kalusugang pisikal at mental. Ang regular na sexual na pagpapahayag ay maaring makatulong na pabagalin ang paghina ng pag-iisip, mapabuti ang kalusugan ng balakang, suportahan ang paggana ng puso at bawasan ang mga panganib ng depression at maging ng Alzheimer's disease. Ang pakikilahok sa sexual na aktibidad perpekto, kung 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, ay maaaring magpahusay sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at pagtulong na maiwasan ang mga issue tulad ng vaginal atrophy. Bukod dito, ang intimasya ay nagtitrigger ng paglabas ng mga kapaki-pakinabang na hormone tulad ng oxytocin at endorphins na nag-aalis ng stress at nagpapatibay ng emosyonal na katatagan. Sa emosyonal na aspeto, ang sexual na katuparan ay tumutulong na labanan ang mga damdamin ng pag-iisa, nagpapatibay ng tiwala sa sarili at nagpapahusay ng pangkalahatang kasiyahan sa buhay. Mahalaga para sa mga kababaihan na proaktibong iakma ang kanilang mga sexual na gawain habang sila ay tumatanda, marahil sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan sa pagre-relax, paggamit ng mga dekalidad na lubrikant at pagsasanay ng mindful na stimulasyon. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang mahalagang aral dito ay hamunin ang mga stigma ng lipunan at maging bukas sa pagtalakay at pagyakap sa inyong sexualidad sa buong buhay ninyo. Ito ay maaring magbago sa pagtanda mula sa kinatatakutan ng ilan bilang isang panahon ng paghina patungo sa isang pagkakataon para sa pagtuklas sa sarili, patuloy na sigla at mas malalim na koneksyon sa kapwa. Ang pagbibigay prioridad sa inyong kalusugang sexual kasabay ng mabuting dieta, regular na ehersisyo at mental na kalusugan ay susi upang matiyak na bilang mga nakatatanda, hindi lamang tayo mabubuhay ng mas matagal, kundi uunlad din sa pisikal at emosyonal na nagpapayaman sa kalidad ng ating buhay, higit pa sa simpleng pagdaragdag ng mga taon. Ang mga kaalamang ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo sa bawat yugto ng buhay. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Mangyaring maglaan po kayo ng sandali para pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natututunan ninyo mula sa talakayang ito na plano ninyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mahahalagang katotohanan ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mag-iwan po kayo ng komento. Malaki po ang halaga ng inyong feedback. Huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito. Salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa sarili nating kagustuhan na may kalusugan at kaligayahan.